Hello, magandang gabi po. Magandang gabi. Yeah. Yeah. O ngayon, mukhang madidismiss ang kasong impeachment laban kay Sara. Alam mo anong dahilan? Magugulat kayo mga abogado, mga judge, mga justices. Magaling din pero si Atty. Torion. Magugulat kayo. Anong dahilan? Hindi maleta. Ano dahilan? Ano bang dahilan na pwede? Napakaganda po ng kwento sa dahilan. At ang dahilan po ay forum shopping. Magugulat yan. Alam mo, sa lahat ng dahilan, pag madismiss ang kaso mo na dahil sa forum shopping, nakakalunos. Nakakalunos yan. E tanong ko, pag yan po ang dahilan na ginawa sa pagdidismiss ng kaso, ang feeling ng abogado, devastated. Kasi, kung tingnan mo, parang walang kwenta. Pero, matindi ang batas ng Supreme Court sa forum shopping. So, ngayon, kung paano mangyari, i-discuss natin. Pero bago niyan, siguro, ilalatag ko na. Matindi. At ang dahilan kung bakit madidismiss ay walang iba, kundi si D5. D5. Magugulat siguro si D5 ngayon, nakikinig ka man ngayon. Madam Leila D5, kung nakikinig ka po ngayon, nais ko sana na magpapasalamat ka sa akin. Ako po ang pinakamalaking dahilan kung bakit na-dismiss ang kaso laban sa iyo na sinampa laban sa iyo ng mga tauhan ni Digong nung araw. Itanong mo sa mga abogado na mga kasama mong akusado kung bakit. Itanong mo rin sa mga abogado mo. Alam mo dahilan? Na-discover ko at aking binlag na ang abogado sa isang testigo laban kay Dilema ay si Attorney Emmanuel S. Buenaventura, kapatid ng judge. Kakahiya tong judge si Romeo S. Buenaventura. Kapatid niya ay si Emmanuel Buenaventura, abogado ng testigo laban kay Dilema, at si Dilema ay humaharap kay Judge Romeo S. Villanueva. Buenaventura. Nang nalaman nila yan, ginamit nila yan, ang aking blog. At iyon ang ginamit na dahilan kung bakit nalo sila. Kung bakit nabigyan ng parusa ng Supreme Court si Judge Romeo S. Buenaventura. At kung bakit napilitan po si Judge Buenaventura na mag-inhibit o umalis sa kaso ni De Vera at napunta kay Judge Abraham ang kaso ni Dilema at nanalo na si Dilema. So, naimbaga rebim, mga kabsat ko, mayapabingi, mga kabalen ko, masanto siya labi, mga Pangasininse, mga kabag-anak ko sa Pangasinan, marayaw dum sa mga kaklase ko sa Mindanao State University na mga tausog, mapya kagawi sa mga
naging mga schoolmates ko sa Mindanao State University sa Marawi at lahat mga Maguindanao, Agu, Maranao. Mga matataid tanulangon. So, ito na ngayon, bago natin umpisahan, pakinggan niyo po muna, pakiusap lang, pakinggan niyo po muna yung aking kanta na original na kanta para kay BBM. Pinopromote ko lang itong aking kanta. Okay lang ba Pwede nyo sa'yo, i-download para maging music nyo. mga kababayan? Mali-malit ang pera, biniliban kay BBM. Okay lang ba sa'yo? Bilyon-bilyon pera, binibigay ni Chaldico kay BBM. Okay lang ba sa'yo? Mali-malit ang pera, dinidinilip ni Chaldico kay BBM. 56 billion ang lahat na binigay. Pera pa ang 100 million insertion. 56 billion ang lahat na ibinigay. Pera pang 100 billion na insertion. Tingnan pa sa'yo, mga kababayan ko, mali-malit ang pera, ginatisaldi ko kay BBM. Bienvenido, Riquitilio! Magandang gabi mula sa Pilipinas. Andiyan ka ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia. Pera, May Allah bless you more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kabayan, 56 billion ang lahat. Kabsat ko, welcome na welcome. Pera pa ang 100 billion na insertion. Mga kababayan, kailan kayo mag-aklas para maipamas ang bagong gobyerno? Ayan, okay ba yung bago kong kinumpos na kanta? Ito ngayon. Sinabi ko lang sa inyo, tanangin mo yung pwede nyo po tanungin ang lahat ng mga abogado na kakilala nyo. Mga judge na kakilala ninyo. O mga judge dito ngayon, mga abogado na kikinig sa akin ngayon. Mga fiscal AJ, listen to me, listen up, listen good. Kinukopya ko yung salita ni Erwin Tulfo, ha. Alam mo, fiscal AJ, si Atty. Libayan. Listen up and listen good. Ang nangyari po ay ang kasong sinampa laban kay Sara Duterte ay madidismiss. Ha? Madidismiss. Anong dahilan? Ha? Kagaguhan at kasakiman ng mga congressmen. Lalo na si Dilima, si D5. Bakit ano po yun? Ano po yun? Ben Reclamador, ito po. Meron po kasi tinatawag sa lahat ng kaso sa Pilipinas, sakop yan, bawal ang tinatawag na forum shopping. Jerenis Peros, ha? Hindi po, sa tama lang ako at hindi po si Digong ang pumatay kay Percy Lapid. Nais ko lang bagitin sa iyo yan ni Jerenis Peros. Ebidensya namin na nagsasabi na si Bantag po.
Ngayon, abogado ako na nagpapanalo sa lahat ng kaso ni Percy Lapid, Jerry Nisperos. So, kung magtataka ka kung bakit ganito ang salita ko, kasi hindi totoo lahat ng akusasyon ninyo. Puro lang galing po sa inyong kaibuturan ng inyong kasinungalingan. Minsan ang kasinungalingan ay hindi mo alam na kasinungalingan na pala sinasabi mo. Naniniwala ka kasi sa mga manluloko na vlogger. Kagaya kay Insurrecto, kagaya ka Vlogcaster Armandin, puro mga marites po yan. Huwag po kayo maniwala dyan. Ito ngayon ang katotohanan. Ang magiging dahilan na nakikita ko na pinakamadali, na nakikita ko na hindi na kailangan ng Supreme Court na mag-isip ng malalim, ay simple lang napaka-technical na sasama naman ang loob ng mga kalaban ni Sara. At obligado ang Supreme Court na i-dismiss sa ganitong dahilan. Bakit po? Paano ba nagkaroon ng forum shopping? Bago ko sasabihin, bago ipakita, ay ganito. Ang forum shopping po, Mr. Jerry Nisperos, Ben Reclamador, halimbawa, kumasok ka po sa branch 1 ng RTC. Pagkaso mo sa branch 1 ng RTC, halimbawa Manila, alam ko si Judge Aliswag ang branch 1 eh. Pinakamasungit na judge sa buong Pilipinas. Ngayon, pag sinampa mo dyan, ang kaso mo ay hindi ka pwede magsampa ng ibang kaso na katulad sa kaso sa branch 1. Para isampa mo ulit. Kung magsampa ka sa iba, akit kalimbawa sa Court of Appeals, kapareho ang issue, kapareho ang partidos, pareho ang batas na pinag-uusapan, pareho ang mga pangyayari na pinag-uusapan. Ang mangyayari dyan ay nag-file ka, nag-forum ka dito sa RTC, Manila. Nag-forum ka rin sa Court of Appeals. Ang tawag dyan ay dalawang forum ang pinaglagay mo ng kaso mo. Ang tingin ng Supreme Court niyan, paulit-ulit na desisyon ng Supreme Court. Ikaw po ay naghahanap ng mga korte na kung saan ikaw ay mananalo. So, forum shopping, court shopping, ang pinaka-literal na salita na pwedeng gamitin, court shopping, forum shopping. At since time immemorial, pinaparusahan ng dismissal ang kaso na forum shopping. So ngayon magtatanong kayo, anong kinalaman yun, Attorney Toto? Anong kinalaman niya sa kaso ng impeachment laban kay Sara? O yan anong kinalaman? Okay, Melinis J. Mayap Abingi. Sa mga kabalin ko dyan sa Singapore. Mga kabsat ko sa Singapore. Naimbaga, Rabim sa inyo. Si Elizabeth Woodbury, thank you for watching my blog always in New York. Start spreading the news. I'm yearning to stay. I want to be a part of it. New York, New York. This little town blues. I'm longing to stay. I want to be a part of it. In old New York, I want to wake up in a city that never sleeps. I want to be the king of the hill. Hindi ko lang memorize ang lyrics. Pero kinanta ko lang kasi nakita ko si Elizabeth Woodbury na sa New York siya. Sa Fernando Rafael Fernandez Cuervo. Viva Libertad! Listening from Logroño, La Rioja, España. Si Ben Reclamador, anong kinalaman sa impeachment ni VP Sara? Ito na po. Ito na. Ito na. Ito na. Ito na. Ha! Ha! Dubi-dubi-dub.
Ito. Sabi ko nga, ito po ang nangyari. Na-discover, di ba 4 na reklamo, binreklamador, 4 na reklamong impeachment laban kay Sara. May una, ang una sinampa ng grupo ni Trillanes. Ang pangalawa ay sinampa ng grupo ni Kiko Aquino D. Ang pangatlo, sinampa nitong parang akbayan ata. Basta may grupo. Pagkatapos, pang-apat. Okay. Ang pang-apat, sinampa ng grupo ni yung UP professor na si Attorney Armand Virgil Ligutan. Napakasyadong mayabang, assuming feeling niya magaling siya. Hoy, magdebate nga tayo, Ligutan. Ha? Ang mangyari dito, debate sa gitna ng UP, representing UP College of Law ka. Ako naman, pamantasan ng lusod sa likod ng Manila City Hall. PLM, College of Law. Okay. Ito po yun. Pangatlong, ang pangalawang kaso, ladies and gentlemen, para kay sa grupo ni Kiko Aquino D, si Leila de Lima ang pumirma na congresswoman na nag-endorso. Kita na, tandaan nyo ha, pangalawang reklamo si Leila de Lima ang nag-endorso. Pangatlo, ang pangatlong reklamo, si Leila de Lima rin. May forum shopping na. Bakit? Ibig sabihin, baka matalo yung isang reklamo, may pangatlong reklamo pa siya. Yan po ang classic na forum shopping. Biro mo, mag-endorse ka, 2 reklamo. Nako, patay kang bata ka. Walang ibang sisihin ang mga kaaway ni Sara, si Leila de Lima lang. Akalain mo, Leila de Lima, number 4 ka pa sa bariksam? Ba't ganun ang ginawa mo? Hindi ka malang nag-isip. Nako. Ay. Ay, nako. Wag muna natin pag-usapan ang merito kaya. Yan lang, doon na muna tayo tututok. Mamaya natin pag-usapan yung mga merito. Teknikalidad lang muna. So ngayon, meron dapat nilagay, bawal yan ang forum shopping. So ang ibig sabihin, baka matalo ang isang pangalawa kasi before February 6, pinail yung pangalawa. So naisip ni Dilema, bago mag-February 6. Ang utos ng Supreme Court, walang anumang bagong reklamong impeachment ang maaaring maisampa na mas maaga pa sa February 6, 2026. Sila, nagsampa ng February 2. Patay ang bata. Kasi sabi niya, matatalo ako doon, sabi ni Dilema. Kaya nagsampa, pumirma din siya bilang major complainant as endorser sa pangatlong reklamo na sinampa after February 6. Di ibig sabihin, dyan pa lang, hindi na po titignan ang merito ng kaso. Dismissed. So, ano magyari ngayon? Kaya pala, napansin ninyo, sinubukan pa nila ni Dilima na isalba ang pangatlong reklamo. Sinabihan niya si Kiko Aquino D na i-withdraw mo ang reklamong pangalawa. Yun pala ang dahilan. Kasi pag withdraw ang unang kaso, ang gustong palabasin ni Dilema ay hindi na siya complainant sa pangalawa. Magagamot ba yun? Hindi, kasi nakasampa na. Ngayon, 2 ang epekto niyan. 2 ang epektong legal ng pangalawang impeachment na winidraw. Ang unang epekto, kung winidraw noong March 2, 2026, ang epekto ay magiging bawal na ang mga bagong reklamong impeachment. Kasi ang withdrawal that makes a complaint not viable anymore prohibits the succeeding impeachment complaint.
mas nauna, March 2. Tapos pinag-usapan nila March 3. Ay, wala na, bawal na. Bawal na. That is the first effect. A second effect ay ganito. Nagsampa ka pala sa pangalawa na impeachment complaint. Nagsampa ka rin sa pangatlo. Ano tawag yan? Sabi ng mga Ilonggo, tando-tando, din bukid. Alam mo sa Ilonggo tsaka Cebuano kasi tsaka Waray, ang bukid na tinatawag ay bundok. Kaya meron kami yung parang parang uod. Hinahawakan namin, pinaglalaroan ko ng bata pa ko. Ang tawag namin tando-tando. Pag ginagalaw-galaw namin yan, gumaganon-ganon siya, buhay. Tinatanong ko kung saan ang bundok. So, yan po ang matindi dyan. Forum shopping, madi-dismiss. Pangalawang illegal effect ay forum shopping. So, kung ma-dismiss ang article, ang pangatlong reklamo, ano maging epekto kasi may pang-apat pa na reklamo. Kung madi-dismiss ang pangatlong reklamong impeachment dahil sa forum shopping, ay mangyari niyan, madi-dismiss din ang pang-apat. Bakit? Kung ano ang laman ng mga akusasyon sa pangatlong reklamo, ay ganun din ang laman sa pang-apat na reklamo. Kaya, dead. Dead na dead talaga ako sa mga pakimbat-kimbat mo. So, ito, pakinggan natin si Atty. Torion sa pag-explain niya. Saan ba yung interview kay Atty. Torion? Ito. Welcome, Attorney Israelito Torion. Isang abogado na Muslim. Pero ang pangalan niya parang Israel. Ha? Pakinggan natin. Sara Duterte, ang lead petitioner, ay meron tayong magiging panauhin ngayon dahil nitong nakalipas po na linggo ay meron pong nagpetisyon sa Korte Suprema para ipatigil na yung tinatawag na mini trial o mga pagdinig dyan po sa Kamara kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang lead petitioner ay nasa Zoom natin ngayon. Walang iba kundi si Attorney Israelito Torion. Attorney, maayong gabi. Admar Villando po. Good evening everyone. Magandang gabi po sa kanilang lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Good evening. Opo, Attorney, para sa kaalaman lang ng ating mga kababayan in layman's term, ano po yung idinulog ninyo sa Korte Suprema na may kaugnayan dito po sa impeachment versus VP Sara? Well, sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa kanilang lahat. Idinulog po natin yun sa Korte Suprema. 188 pages po yun na petisyon. Kasi nga po sa tingin natin ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction po ang ginawa yung House of Committee on Justice. Alam niyo po, under the 1987 Constitution, Article 8, Section 1, ang Korte Suprema po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas ng ating 1987 Constitution to look into the actions of other branches of government, including the House of Representatives and even the Committee on Justice, if they are performing within the allocated powers that they have under the 1987 Constitution. Now, kung sumobra na sila, katulad sa ginawa nito, pwede tayong dumulog. No? Any citizen, maski sino po, ay pwede pong dumulog, any taxpayer or citizen, doon sa Korte Suprema, kaya para questionin ito, para hindi po maging abuso, walang grave abuse of discretion. Ito yung ginawa natin. Bakit natin ginawa ito? Una, dapat nga po, yung threshold level pa lang ng trabaho ng Committee on Justice, at the very least, yung third and fourth impeachment complaint, dapat dinispis na po yun. Ano po yun? Kasi wala pong sufficiency in form and sufficiency in substance. Ipaliwanag ko lang sandali Yung third complaint, dapat dismissible outright yun. Kasi nga po, sa rason lang na yung nag-endorse noon ay si Congresswoman De Lima. Siya din yung nag-endorse. Ayan sabi na Torion, yung pangatlong reklamong impeachment ay dapat dismiss din yon. Kasi nag-endorso, ang endorsement, main reklamador, pag ikaw na-endorse, you are already a complainant in that matter.
Okay, Dun patuloy. sa second complaint. Ang sabi pa nga niya, yung third complaint ay improved version daw. Ang mali po nito, ang endorsement kasi isa sa cross-anc sacred process. Ito po yung constitutional filter po. Ano yung constitutional filter? Dito po sana sinasala ng ating mga congressman kung ang kanilang complaint na pipepermahan ay naaayon ba doon sa mga allegations na mag-equivalent to the crimes of grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, no? Na mga constitutional impeachable offenses. So pag-certify nila, pag-endorse nila, it is as if they already filtered it and they believe to their heart and mind, certify that they are actually, the complaint is already fit to be filed, no, in the House of Representatives because it has ultimate facts charging the impeachable crime. Hindi naman po pwede na endorse siya sa second complaint. Oy, at the same time, I am also endorsing the third complaint. Violation po yan. Akin yan to a violation on non-forum shopping. Oo. Hindi po pwede na i-certify mo itong isa and at the same time certify din itong isa. Hindi na constitutional filter yan. Conveyor belt na yan na maski you will Yan use ang tinatawag na forum shopping. the endorsement process as an avenue, as a chance for you to, politically harass a political opponent, which is actually done here. Yung fourth complaint naman, reiteration lang ng mga complaints Pareho doon naman. sa previous na complaint na na-dismiss na at saka maski sa first, second, and third. Meron lang dinagdag yung affidavit ata ni Madriaga. Pero ang mali kasi doon, sa tingin natin ay ito, no? Yung mga allegations doon ay walang ultimate facts na nagsasaad under Rule 3, Section 5 ng rules ng House of Representatives on impeachment na may mga allegations sufficient na mag-charge ng mga impeachable offenses such as grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery. Kasi yun ang dapat na batayan. Bakit yun ang dapat na batayan? Doon kasi sa impeachment complaint ni Presidente Marcos, sabi nila, dinismiss nila kasi wala daw ultimate facts. Wala daw sapat na ebidensya, wala daw sufficient nexus, wala daw sufficient linkage yung mga krimen na nakasaad doon with respect to Presidente Marcos. Oh, ganun pala eh. Wala palang ultimate facts eh. Eh bakit pag sa kay Marcos, dinismiss nila kaagad dito kay Vice President Sara Duterte? Hindi nila dinismiss, nag-issue pa sila ng mga sabina para mangalap ng mga ebidensya para palakasin yung complaint. Ginawa pa nila yon kay Marcos? Hindi. Eh bakit nila gagawin nito ngayon kay Vice President Sara Duterte? Hindi ba violation ito ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution? Yan. Kumbaga, ang Senate hindi lang forum shopping. Ito kasi si Atty. Torion ang isa sa pumirma sa petition. So mas alam niya kung ano ang laman ng petition nila. So hindi niya tinawag na forum shopping, pero forum shopping din 'yon. Kasi parang dalawang conveyor belt sumakay si Leila de Lima. So ang panghuling rason niya ay yung double standard. Bakit paglalabag po yan si tinatag na Equal Protection Clause? Anong ibig sabihin po ng Equal Protection Clause? Ito po yung napapaloob sa Section 1, Article 3 ng ating Konstitusyon. Nang lahat ng tao ay dapat pantay-pantay ang pag-apply ng ating batas. Nakasaad po dyan, no person, Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Yan ang equal protection. Kailan kung ano ang batas na apply sa impeachment kay Sara, dapat ganun din ang batas na mag-apply laban kay BBM. Kaya mananalo din si Sara sa pangalawang rason, paglalabag ng Equal Protection Clause. Yan po ang double standard. Pakinggan po natin siya. Ulit, patuloy pakinggan natin si Torion.
yung rules, yung contours, limits ng power ng House of Representatives, mag-apply yun maski sino ang respondent. Hindi po pwede na stricto ka masyado doon kay Marcos at saka ilax mo yung mga requirements mo dito kay Vice President Sara Duterte. Violation yun ng Equal Protection Clause of the 1987 Constitution. Kaya nga, i-file talaga namin. Maski nga hindi kami nagkonsulta doon kay Vice President Sara Duterte, pwede ba namin gawain yun? Pwede nating gawain yun kasi we are citizens of the Republic. Nais ko lang klaro makinig po kayo. Si Congressman Isabel Zamora na napakabuba na abogada. Si Attorney Jesus Palces, napakabubong abogado, graduate ng UP College of Law. Si Attorney Terry Ridon na napakabubo na abogadong graduate ng UP College of Law. Ang katwiran nila, mali daw yung sinampa na petisyon nila ni Attorney Torrio na grupo. Kung tawagin mo sila, mga Duterte lawyers. Kasi daw, hindi sila nagpaalam kay Sara Duterte. So, ang sinasabi nila ni Torion, wala raw legal standing itong mga Duterte lawyers. Bakit walang legal standing? Kasi sabi niya, si Sara lang daw ang pwede magreklamo sa Supreme Court. Bubo mo naman. Bubo nyo kung graduate ka ng UP. Ba, mga college of UP professors, sampulan, sulatan nyo itong mga graduates ninyo. Biro mo, kami mga Pilipino, mga taxpayers na nagbabayad sa inyong mga sweldo sa mga professor dyan. Sweldo sa mga instructors dyan. Sweldo ng mga, tuition ng mga estudyante dyan. Para lang natin, ang buong bansa yan. Tapos ganun lang ang produkto, bobo. Anyway, taga-UP rin naglugbok sa Pilipinas si Marcos Sr. So anyway, ganito lang po kasimple. Ang kabubuhan ninyo na sinasabi ninyo, Attorney Torion, Terry Ridon, Attorney Isabel Zamora, Attorney Jinky Lucarit Cloestro, Attorney Jesus Falsus in Unos, Falsus in Omnibus, si Attorney Ligutan, si Attorney Dino De Leon, isa, si Attorney Archie Guevara. Napakabubo nyo na naman. Bakit? Matanong ko kayo, alam nyo ba, di ba, nung unang impeachment laban kay Sara, si Attorney Torion at grupo, the same group, sumama lang dyan si Attorney Vic Rodriguez at saka iba pa bago, may mga bagong sumama. Ay, pinayagan sila ng Supreme Court doon sa unang impeachment para magrereklamo para kay Sara, kahit wala silang kinalaman kay Sara Duterte. Just because they are taxpayers also. Nagbabayad ng buwis. Sa pag-inog ng impeachment proceedings, may ginagasta na pera habang naghihiring kayo. Siyempre may pagkain, kahit itlog lang kinain mo sa hearing, nagmirenda ka lang, kape lang. Expenditure yun ng pera ng pamahalaan. Kaya may katwiran ang taxpayers. Isa pa, registered voter yan. At karapatan ng kahit sinong registered voter ang makisali sa anumang mga kaso na political. Kaso political case ito Mag-impeach ka. So, political case po yan. Kaya merong personalidad sila ni Attorney Torion na sumali dyan. At kung inaprubahan ng Supreme Court yung una nila pagkaso, impeachment din yun na kung saan nanalo sila, ay with more justification and reason na tatanggapin ng Supreme Court ngayon ang kaso na sinampa nila ngayon. Although, iba naman ang issue sa ngayon. Okay, pakinggan natin patuloy si Attorney Israelito Torion. Din po siya sa College of Law ng KOJC. Under Article 11, Section 3 is one of the ways by which a citizen can directly seek the succor of the Supreme Court, the help of the Supreme Court in
actually questioning grave abuses of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction of the acts of the other branches of the government. At saka, ito po yung pinaka-correct na example. Di kami, minamahal namin masyado si Vice President Sara Duterte. Binoto namin yun. Binoto natin yun. More than 32 million voters ang nagboto sa kanya. Itong mga congressman, ilan lang ang boto. Iba pa dyan, hindi nga binoto ng diretso. Party list pa. Ang bias-bias pa. Sila pa yung complainant, sila pa yung nag-endorse, sila pa yung tumatayong ngayong napakaingay pa, sila pa yung napakaingay at sila pa yung mag-determine kung sufficient in substance ba, sufficient in form. Hindi man lang another ground nga din yan, hindi man lang nag-inhibit. Pwede ba yun na sila na ang magiging investigator, sila na ang magngangalap ng ebidensya para palakasin, para ipahiya pa masyado si Vice President Sara Duterte na hindi naman yun sakop ng kanilang mga powers and authorities under the 1987 Constitution. So siyempre, mag-file kami ng kaso. Kaya natin ginawa yun. What is good for the gander should be good for the goose. Meaning, kung anong standard na in-apply nyo yung pag-dismiss doon sa kaso against kay Presidente Marcos, dapat ganun din yung standard na ginamit ninyo kay VP Sara Duterte. Kaya nag-file tayo. Opo, ang lagi pong sinasabi po ng Kamara ay ang sole power sa pag-initiate ng impeachment ay nasa kanila. At lagi nilang inulit-ulit na itong kanilang hakbang ngayon ay in accordance sa kanilang House rules sa pagtalakay dito po sa impeachment and in accordance din sa yung pinakahuling desisyon po ng Korte Suprema na kinatigan din po yung inyo pong petition last time. Totoo yan. The House of Representatives has the sole power to initiate impeachment complaints. However, the initiation process and the file and in the process of filing and perfecting such impeachment complaint, must be constitutional. It must be within the contours provided under the 1987 Constitution. Dapat sumunod sa konstitusyon na utos. Yan ang ibig sabihin ni Atty. Ridon. Torion. Saan ka makakita na ang House of Representatives ngayon nagpa-issue pa ng mga subpoena over certain corporations na hindi man lang nakasaad doon sa complaint? Saan ka nakakita yung complaint? Hindi naman nakasaad kung anong SALN, anong specific SALN ang nag-exceed o tumaas masyado yung kita ni allegedly ni Vice President Sara Duterte. Wala namang specificity yung complaint. Dito sa overbroad masyado yung mga subpoena na ginawa nila na para na talagang fishing expedition ang ginawa nila. Sobra na yun. Kaya kailangan na dumulog tayo sa Korte Suprema para maklaro at masabihan sila, hindi po pwede yung ginagawa ninyo. Grave abuse of discretion yan. Violation yan sa due process. Kailangan fair. Kung ano yung in-apply doon kay Marcos, dapat yan din ang i-apply ninyo dito kay Vice Presidente Sara Duterte. Opo, yung sinasabi nilang House rules po, attorney, inyo po bang nahimay din yun? At meron ba kayong nasilip doon na hindi pwede sa ilalim ng konstitusyon? At sino ba yung mananaig konstitusyon o yung House rules nila? Well, meron sila, alam ko anong sinasabi niya. Una, yung Rule 3 Section 5 na ang gagamitin ko against them. Kasi yung Rule 3 Section 5 kasi in the determination of requirement of substance, it is actually met if there is a recital of facts constituting the offense charged and determinative of the jurisdiction of the committee. Meaning, dapat sa kanila, i-determine nila yung complaint kung ang mga allegations ba doon ay equivalent to grave violation of the Constitution, bribery, graft and corruption. Wala ngang klaro Ang impeachment supposedly is personal. Hindi yan institutional. Ang mga allegations doon, pagka DepEd Secretary pa niya. Tapos may mga allegations, nagbibigay ng mga envelope, hindi nga nakasaad kung sinong binigyan. Si Vice President pa mismo ang nambigay, hindi nakasaad doon. Hindi naman po pwede na yung mga kamalian kung meron man doon sa mga
this mga staff ay ipahid mo diretso doon sa vice presidente at the time when she was still a DepEd secretary. Okay? Office specific po yung crimes na iyon. Kaya nga walang ultimate facts. Tapos sasabihin nila, yung nag-issue kami ng subpoena, pursuant naman yun sa aming rule-making power. Nasa rules namin yan. Totoo yan. Oh, we concede to that. Pero yung ginagawa kasi nila, yung clarificatory power nila to conduct clarificatory questionings, pareho yan sa piskalya. You can clarify, you can issue, or you can actually ask clarificatory questions on matters raised in the complaint. Pero kung hindi yun nakasaad sa complaint, hindi ka pwede magsapina maski mga korporasyon na hindi nakasaad doon sa complaint, isali mo na. Pati yung mga SALN na hindi naman nakasaad specifically doon sa complaint, isasali mo na. Masyadong overbread na yung, masyadong broad masyado yung ginawa nilang mga subpoena na ginawa, which is already a violation of the rights also of VP Sara Duterte. Iklaro ko lang ha. Ito, sa Article 5 ng third complaint ni Savalla, no? Accordingly, Savalla invoked unexplained wealth and SALN non-disclosure. It alleges that respondent's salary could not explain hundreds of millions in her bank accounts and concludes that she failed to disclose assets and true net worth. O, yan lang, ha? Ang sabi niya. Okay, pag-usapan natin yung SALN. Ito, may i-upload ako. SALN. Ipakita ko ang SALN ni Bongbong Marcos, SALN ni Romualdez, at saka SALN ni Sara. Tingnan ninyo. O, ito. Ito yung official SALN and appraised wealth summary. Ang kay Bongbong Marcos noong 2020 ay 203.8 million. Sa 2020 rin, ang kay Speaker Romualdez ay 475.6 million. Ang kay BP Sara ay 44.8 million. Layo, di ba? Wala, 400 million plus ang kay Speaker. 150 million plus ang lamang ni BBM. 2028, 2021 na taon. Ganon din ang kay Romualdez. Ganon din ang kay BBM. O mga tangkonti si nag-plus plus 14, nag-14 million na 13 plus million na dagdag kay Sara. So naging 58 million. Noong year 2022, ang 203.8 million na naging 960 million, 0.7. Ang kay Marcos, kay Speaker, naging 475 billion pa rin. Maraming tinatago ay hindi pinapakita. Tapos ang kay Sara, naging 71.7 million. Ang nag-i-increase po na SALN, yan nagpapatunay na nire-report niya ang kinikita niya. Yung mga hindi nag-increase, yan po ang katibayan na tinatago nila yung kanilang kinikita. So, si BBM, noong 2022, hindi niya tinago, nag-increase. So, ang increase ni BBM sa 2022 kumpara sa 2021 ay 757 million. Ang naman, 2023, naging 1.157 billion ang net worth ni BBM. Bilyonaryo na siya. Ang kay Speaker Romualdez naman ay naging 493.5 million o mga lamang ng 17 million. Ang kay Sara, mula sa 71.7, naging 77. So, nagdagdag siya ng mga 6 million. Tapos, 2024, yung pera ni BBM ay naging 1.375 billion. Si Speaker Romualdez naman ay 3.5 billion pesos. Ang kay Sara, 88.5 million lang. So, yan po. Tingnan ninyo. So, may katwiran ba? Kung habulin mo si Sara, hindi mo habulin si BBM? Yan po ang mangyari dyan. So, anyway, after having said that, let me stop it here, no? Kasi mahaba masyado. At least, i-summarize ko, madidismiss ang kaso ng laban na impeachment, laban kay Sara Duterte, kung ako tanungin nyo, sa tatlong ground.
unang ground ay yung forum shopping. Dahil pumirma as endorser, pag endorses po kayo, binreklamador, complainant din kayo. Kasi tandaan ninyo, walang pinag-iba yan sa sitwasyon na 1/3 na congressman na dami ang pumipirma as complainants. Walang pinag-iba yan sa tinatag na 1/3 rule. Diretso na kagad. At kung dito naman as complainant endorses, complainant din siya. So kung naging complainant si Sara as si Leila de Lima sa number 2 complaint, dapat hindi na siya magiging complainant sa ibang complaint. Ang problema sa kanya, yung number 3 na complaint, pumirma pa si de Lima. So may forum shopping na. So kung madismiss ngayon, ang third complaint dahil forum shopping ay madidismiss din ang pang-apat na reklamo kasi identical, pareho lang ang laman ng number 4 na complaint at saka number 3. Another ground, pangatlong ground na pagka-dismissal, sapagkat winidraw na ni Kiko Aquino D yung pangalawang complaint noong March 2, ibig sabihin, hindi na sila pwede mag-deliberate ng bagong impeachment pagkatapos ng March 2. Kailangan March 2 next year na naman sila pwede magsampa ng reklamo. So, tatlong dahilan, di ba? Yung isa dyan, yung pang-apat na hinuhope ko at positive ako na mananalo sila ay yung nilabag mismo yung batas ng Kongreso na kung kayo ay magpapatakbo ng reklamong impeachment, kailangan sasalain mo sa Section 5, Rule 3 na nagsasabi, kailangan tingnan mo ang reklamo na impeachment kung ito ba ay nagbabanggit ng lahat ng detalye na kailanganin para i-impeach mo si Sara or i-impeach mo si BBM. Anong tawag dyan? Yung mga 4Ws and 1H. No? So ano pang 4W? Who, what, when, where, and why. So 5Ws and 1H. How? Dapat lahat ng detalye ganun nasa sagot doon para ma-impeach ay binabanggit ang detalye. Pagdating kay Sara, hindi po kompleto kung ang how, kung paano nananakaw ni Sara ang confidential fund. Hanggang doon lamang kayo na binigay ang pera sa dalawang intelligence officers na si Raymond Dante Lachica at saka si Colonel Dennis Nolasco. At nagbigay pa ng resibo na Mary Rispiatos, maraming mga peking resibo. Yang batas po yan sa confidential fund na huwag kilalanin ang totoong tao na tumanggap ng pera. Kaya ganun ang dahilan kung bakit mga peking pangalan ang binigay na resibo kung sino tumanggap ng pera. Kasi kung uungkatin mo yan, makikita ngayon kung sino mga tao ang nagbigay ng tip sama kay Sara Duterte sa pagre-recruit ng mga junior high school natin at saka senior high school students na magiging NPA. Yan po ang katwiran dyan. So ngayon, kung walang banggit ng 5Ws and 1H, ay automatic dismiss. Ang kay Bongbong naman na reklamo ay nabanggit lahat. Pero binasura. So, ang puntos, dapat double standard. Kung tama ang ginagamit nyo kay Bongbong, dapat ganun din ang standard na gagamitin nyo kay Sara. Otherwise, nagkasala kayo, nilabag ninyo ang Section 1, Article 3 ng ating Constitution na pinakamataas na batas na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Equal ang protection, equal ang pag-apply, equal ang pagparusa ng batas natin sa bawat tao. Pareho silang impeachable officer, dapat pareha ang pag-apply. Ganun sana dapat, pero hindi po nila ginawa. So ang kay BBM naman, kompleto naman ang pagkabanggit para mapatunayan mo na dilabag niya ang tiwala ng taong bayan sa pamamagitan ng hindi pag-submit ng kanyang hair follicle test. At nilabag niya rin ang tiwala ng taong bayan
nang siya'y nagkamal ng salapi, mali-malitang salapi mula sa kaban ng bayan. Dahil siya naman nag-aproba. Kompleto pong detalye. Ang lahat ng W's and 1H's ay kompletong detalye. Kay Sara naman, pagdating naman sa confidential fund ng Department of Education, hindi binanggit ang lahat ng detalye kung paano maisasama sapagkat hindi naman siya Vice President nung siya'y Secretary ng Education. Hindi mo pwede i-impeach ang Secretary of Education. So kulang din ang pagbanggit kung paano mo idadamay. Wala. Next, ang akusasyon kay Sara na nagsabi siya na nag-announce sa kanyang press conference nung nakakulong si Zulaika Lopez sa loob ng House of Representatives na kulungan, na siya raw, sinabi niya muna na mayroong death threat siya, na papatayin daw siya ni BBM, ni Lisa Marcos, tsaka ni Tambaluslos. At para madepensa niya sarili niya, ay kumausap na siya ng isang killer. So pinaalam niya doon, warning po ito, hindi po ito death threat, warning po ito. Winarningan si BBM na kung ipapatay siya, papatayin din sila. Ganun na po kasimple. So a warning is not a death threat. Parang kagaya rin yan ng demand letter kung pumasok ka. Bago tatanggapin ang kaso mo sa korte, kailangan mag-demand letter ka muna sa taong kakasuhan mo. Halimbawa, may utang na salapi ang taong gusto mong kakasuhan. At kailangan mag-utos ng korte na utusan siya na bayaran ka. Bago tatanggapin ng korte ang kaso mo at bago pagbigyan, sasabihin na sufficient in form and substance, ay dapat nagpadala ka muna ng demand letter, which is parang death threat, parang threat din yan. Pero karapatan mo na mag-demand kasi nasa ilalim ng batas na depensahan mong iyong kayamanan. Ganon din sa buhay mo, kasama sa batas ang self-defense. Kahit sino pang tao, pumatay ka man, basta self-defense, hindi ka makukulong. Walang parusa na naghihintay sa iyo. Kaya pwede mo sabihin na self-defense ni Sara yun. At ang warning na yun ay commensurate lang sa inequality in the, sasabihin, intensity against the threat to be killed kasi papatayin daw siya. So iyan lang ang kulang-kulang din po ang pagbagit kung paano mo sabihin na maging murder yun. Paano mo sabihin na giging plot to kill murder yun kasi wala namang, hindi mo naman binanggit kung mayroon bang batas sa Pilipinas na may paparusahan ba ang plot to kill murder. Eh kung hindi murder yun kasi wala namang batas sa Pilipinas. Nolium crimen noli pena sine lege. There is no crime if there is no law punishing it. So, kung walang batas yan, hindi mo pwede tawaging high crime yan. Kung hindi nga crime yan, how else can you call it as high crime? Ganun lang po kasimple yan. Okay? So, I hope so you understood me already. Salamat po sa pakikinig. So, si Ryan Bingbing, good explanation. Zani Saludes, Kalbo. So, support, gunggong. Di gano'n. Kung gano'n ba lang po, iban na lang po kita. Ban. Romeo Bundo, maayong kadlawan doktoto, amping mudiha. O sige, pag-amping, tanang mga Cebuano speaking, pag-amping. Tanan nga mga Ilonggo speaking, paghalong gig kamo sa inyo nga mga kalawasan. Tapos si Romeo Bundo, si Junior, si Ben Reclamador, Mr. Tambi, nandito ka pala. Sino ba yung Tambi? Si William Castillo, William. Nga mo, kung abogado yan, nasa isip mo, gago, ayun. Bawal po mga salita yan dito. Mula ngayon, maging disente na tayo, kaya iba na po kita. Mr. Romualdez Tambi, Ben, kasimple ng logic, yung inakusa kay BP, Sara, puro criminal case. Pwede naman sampahan ng kaso dahil di yan immune. Bakit impeachment? Tama naman ang mga tanong, mga punto ni Mr. Romualdez Tambi. Virginia Malonzo, Ramel Bengson, Elson Hisona, mga solid Duterte, Jan likes naman kayo. Terminal, may dismissal ba sa Senado? Nakasalalay pa rin sa mga hunghang na senador ang kapalaran ni BP Sara Attorney. Malamang pero may mananalo sa Senado, sigurado ako dyan.
Tapos si Romeo Bondos Jr. Bundok Jr. At tapos Ben Reclamador, walang forum shopping kasi isang hindi po. Ang forum shopping po sa hiwa-hiwalay na reklamo po yan, Ben Reclamador. So Mr. Romualdez Tambi, Ben, kala ko naging akala ko nagising ka na sa katotohanan. Mga anga-angahan ka pa din pala. Malo the Survivor Mix Vlogs. Wala din ang sinasabi ng ibang attorney, Sir Toto. Salamat po. Ben Reclamador, insufficient inform yung ebidensya mo. Katuto, anong insufficient inform? Walang form dito. Tama po ito. M is million, B is billion. Okay. Tapos Anchor Channel TV, pinagwawalang sala ng kaso ni Corona sa SALN na actually si Corona napawalang sala po siya sa Sandigan Bayan, hindi po sa Supreme Court. Na-convict si Corona sa hindi paglagay sa kanyang SALN ng mga ibang kinita niya. Pero yung kaso niya sa Sandigan Bayan ay kinakasuhan siya na nagkamal siya ng salapi na hindi mapapaliwanag. Pero bago siya mamatay, kasi yung mama na depressed, bago siya mamatay ay inabsuelto siya ng Sandigan Bayan. Ibig sabihin, walang kasalanan pala si Renato Corona. So Eljan, Ben Reclamador, ikaw na din ang sinabi mo dito pero walang substance. So Ben Reclamador, 1,375,000 or B, mali pa yung pinakita mo. Yan, ibig sabihin, pasensya na kayong gumawa ng mali. Hindi, actually, hindi point yun. 1,000, 1,375 million. Ang ibig sabihin kasi 1 million, 1,000 na 1 million ay 1 billion. Okay? Hindi mo siguro nakita na may kudlit eh. Ben Reclamador, nandoon sa narrative ng isang witness na nagsalita sa hearing sa House, sinabi kung saan galing ang sobre at detalyado ang pagkakwento niya kung saan ang galing at paano naibigay. Wala rin siyang kwento, Ben, kung para saan at kung sino kontraktor at kung anong kontrata, anong proyekto. Okay? Siguro naintindihan mo na ako. Lalento Renuevo, nabulgar ang Kangaroo Court ni Luistro at kasamahan niya. Si Ben, wala bang mga bubong didiis dito? Wala pa mga bibis. Ako didiis din ako, hindi din ako bubo eh. Romel Bengson, misleading kasi doktor yung mga abogado na anti-Duterte kahit alam na nila na kulay puti, ititwist pa rin nila. Tama, ganun napansin ko sa kanila. Edwin Maribay, si Kibuloy, di mo nga na ipagtanggol. Bakit ko ipagtanggol si Kibuloy? Hindi ko naman siya kliyente, unang-una. Pangalawa, gusto ko siya makulong. Hindi ibig sabihin kung kakampi siya ni Duterte, kakampihan ko rin siya. Alam mo, may Gcash ako kung gusto mo magbigay ka, Ben. Pero hindi ko na muna nilagay kasi nahiya naman ako sa inyo. Ben Reclamador, ganun din yung kay Corona. Wala din sa complaint ang NCSL. Hindi, meron. Meron complaint sa SLN po. May SALN, meron po. Ngayon, si Dutae nga ang nagtatago sa Joe. Hindi po siya nagtatago, Joey Nadal. Ang abogado yung nagsampa, kini-question ang mga ginagawa ng House of Representatives. Ang intention niya ay doon siya sa Senado magpresenta ng ebidensya. Hayaan niya lang ang House of Representatives na gumawa ng gusto nila gawin, pero doon siya sa Senado magpepresenta ng ebidensya ng kanyang depensa. Elson Hisona, bawal ang tanga rito. Edwin Maribay, dapat ipagtagal mo si Digong sa dihig. Ay kung bibigyan ako, kung akong kukunin niya abogado, may ipagtanggol ko yan. Ganun lang po kasimple, Edwin Maribay. Chris, nakinabang ka kasi. Kayo sa nakaw ni hindi po ako nakinabang. Kahit piso, wala pong binigay sa akin. Matagal nang walang pera yan si Digong. Kung totoo siya sabi ni Trillanes, 150 million kada buwan binabayad niya kay Kaufman. E di, 1.5 billion na ngayon na ubos ni Digong. Kaya iyan ang pinakamalaki kong ebidensya bakit ko sinasabi na si Trillanes ay sinungaling. So, Romel, dapat gawing security guard si Terry Ridon. O nga, pakamukha niya si Mr. Bean ng Pilipinas, ang laki ng pisngi. So, si Cookie Ridon. Ben Reclamador, sabi ni Jenny Bumagat, si Cookie Ridon. Ben Reclamador, fishing expedition, forum shopping, tapos double standard pa. Ay, 3 na. 3 ang dahilan. Napakatindi po.
So Romel, Mine, Elson Hisona, sino pa? Hanggang dyan lang at maraming salamat kay Kumaro, Gilbert Labrador. Sino pang isa? Belle Rabino, Leon Nico Jr., Ardaniel. Sino pa? Si Ben Licmador. Sino pa? Si Bobby Sese. Diyan makikita itong tao parang si Guanson lang. Bakit? Kung ganito sa akin pero at least wala kang sinabi na kalbo. Hindi po kita ibablock. Linar, Hinds. Anong Hinds? Bilma hapon. Dapat ang may kasalanan ay kulong na para wala ng problema ang ating bansa. Wala na ring astig-astigan na BP. Ay di, ikulong mo si BBM. Bakit hindi nakulong? Double standard ka rin. Elson Hisuna, Linar, Ruel Puertoliano, maniwala ko sa iyo. Ay, maniwala ka na lang. Okay, Linar, matulog ka na po. Okay lang na, basta hindi lang kayo tatawag nagwawala rito. Good Eve, Fernando Jr. Dr. Toto, maganda rin boses mo, Dok. Okay. Tapos ito, I want to break free. I want to break free. I want to break free from your heart. I feel so satisfied. I don't need you. I got to be free. God knows I want to break free. Kaya dapat tayo magiging free na tayo lahat. Okay? Maraming salamat po sa inyo. At tayo, over and out na tayo. Bogsaram, galit si Coque Ridon kasi tinanggal. Tinanggal ni Duterte noon sa Presidential Committee on the Urban Poor. Virginia Malonzo, ang galing mo pong mag-explain, sir. Salamat, Mr. Romualdez, damay pa si Kibuloy. Si Kibuloy nag-rape talaga yun. Totoo lang. Ang ganda-ganda kasi ni Amanda eh. Mr. Romualdez, Calvo, Norberto Nicolas. Sana nga po, Dr. Toto, nabasura na yung impeachment. Tapos si Virginia Malonzo, si BBM ang pinakaugat ng problema. Sa totoo lang, siya pinakaugat ng problema sa lahat. Kasi kung hindi niya inaprubahan, ay wala na sana tayong problema. Magandang gabi, Jomar. Sige, Jomar. Bibigyan na kita ng allowance mo pang papako ka sa cross. At magdasal tayo, mga Katoliko. Dasal tayo, mga Muslim. Sulangon tano, pitiruan tano si Allah. Bigyo tayo sa mga grasya at alagaan ang ating katawan, alagaan ang ating katahimikan, alagaan ang ating kinabukasan, lalo na ng ating bansa. Maraming salamat po sa lahat.